Marriage by agreement. Kailangan ko ng asawa, hindi ng pagmamahal. Iyon ang mga salitang binitawan ni Miguel Del Franco, ang bilyonaryong CEO ng Del Franco Group of Companies, habang nakatitig sa dalaga na malamig ang mga mata. Ako si Isabel Mendez, 24, anak ng isang lalaking lubog sa utang at isang inang may malubhang karamdaman. Hindi ko kailanman inakalang mapapadpad ako sa ganitong sitwasyon, na ako, isang simpleng babae, ay papayag sa isang kasunduang kasal sa isang lalaking hindi ko naman mahal, at mas lalong hindi ako mahal. Ano ang kahihinatnan ng buhay ni Isabel sa kamay ng bilyonaryo? Paano ang pagsasama nila sa iisang bubong? Gayong wala naman silang pagmamahal sa isa't isa. Magandang araw, Angels. Isa na muling kwento ng pag-ibig ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Magpapakasal ka sa akin ng 7 buwan, kapalit ng 5 milyong piso at pagpapagamot sa nanay mo. Tiningnan ni Isabel ang mga dokumentong nasa mesa. Buong katawan niya ay nanginginig ng sandaling yon. Hindi ito isang biro, isang kasunduan ng kasal. Isang papel na magbabago sa buong buhay niya. At pagkatapos ng 7 buwan, tanong ng dalaga na mahina ang boses. Divorce, walang obligasyon, walang problema. Ibabalik mo ang apelyido mo at ako magpapatuloy sa buhay ko. Malamig na sagot ni Miguel. Pera lang ba talaga ang habol niya? O may tinatago siyang dahilan kung bakit kailangan niya magpakasal kaagad? Naisa nang sabihin ni Isabel pero tumahimik na lang siya. Ang kasal ay ginawa sa isang private garden ng pamilya Del Franco. Wala ni isang halik o lambing, kundi tungkol sa business lamang, kailangan lang daw ng appearance, sabi ni Miguel. Pagkatapos ng gabing hinalikan siya ni Miguel, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi na siya ganoon kalamig. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig sa kanyang asawa, habang abala siya sa pagbabasa ng libro o kapag kausap niya ang tauhan sa bahay. Isang araw, habang naglilinis si Isabel ng study room niya, may nahulog na folder sa sahig. Doon niya nakita ang isang dokumento, prenup agreement na may pirma ni Miguel at isang babae, Natalie Vasquez. Nalaki ang mga mata ni Isabel. Si Natalie, ang babaeng minahal ni Miguel noon, at sa ibaba ng dokumento, may nakasulat na, failure to marry within the year will forfeit inheritance rights from Del Franco Corporation. Doon, bigla ay naintindihan ni Isabel ang lahat. Hindi lang pala siyang dahilan, kundi pera, mana at negosyo. Kaya pala minamadali ni Miguel ang kasal. Kaya pala ako, parang gumuho ang mundo ni Isabel sa nalamang yon. Parang niloko niyang sarili, na baka totoo ang nararamdaman ni Miguel sa kanya. Ngunit isang kasinungalingan lamang ang lahat, isang pagkukunwari na dapat nang tapusin. Kinagabihan, hindi niya hinarap si Miguel. Nagkulong siya sa kwarto, umiiyak. Tinatanong ang sarili kung ano ba talaga ang halaga niya sa buhay ng asawa. At isang desisyon ang naisip ni Isabel bago siya tuluyang nakatulog. Kinabukasan, nagpa siyang umalis ni Isabel at nag-iwan siya ng sulat para kay Miguel. Miguel, salamat sa lahat. Salamat sa pagpagamot mo sa nanay ko. Salamat sa pagtanggap sa isang katulad ko, kahit alam kong hindi ako kabilang sa mundo mo. Pero ayoko na. Hindi ko kayang mahalin ng lalaking hindi ako kayang mahalin. Isabel. Nilagay niya Isabel ang singsing sa ibabaw ng liham. Bitbit ang bag, lumabas siya ng mansyon. Habang sakay si Isabel ng taxi papuntang terminal, biglang umulan ng malakas. Parang nakikiramay ang langit sa sakit na nararamdaman ng dalaga. Hindi niya alam kung saan papunta. Basta gusto lamang niyang makalayo. Pero bago pa man makarating ng terminal, may humarang na itim na SUV. Bumaba si Miguel, basang-basa sa ulan, habol ang hininga. Isabel, huwag kang umalis! Sigaw ng asawa, pero hindi siya sumagot. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ko. I'm sorry, please, huwag kang lumayo. Oo, totoo, parte ng kasunduan ng mana. Pero habang tumatagal, hindi na perang mahalaga sa akin, kundi ikaw, Isabel.
Hindi ko napigilan ang sarili ko na magustuhan ka o tamang sabihin na mahalin ka ng tuluyan. Buong puso na wika ni Miguel. Paano ako maniniwala, Miguel? Umiiyak na saad ni Isabel. Dahil ngayon, kahit mawala ang lahat, ikaw ang pipiliin ko, Isabel. At sa gitna ng ulan, hinalikan siya ni Miguel. Isang halik na, puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing sa wakas, totoo na ang lahat. Pagkalipas ng 2 linggo, nagdesisyon kaming magpakasal muli ni Miguel sa simbahan. Hindi business deal, hindi kasunduan. Sa harap ng Diyos at ng mga mahal namin sa buhay, sinabi niyang, "Sa una, akala ko kaya kong bilhin ang lahat, pero mali ang akala ko pala. Dahil ang pagmamahal, hindi binibili. Nakukuha yan ng kusang loob. At ikaw ang babaeng hindi ko kailanman kayang bilhin. Pero ikaw ang babaeng kusang minahal ng puso ko." Naiyak si Isabel sa altar ng sandaling yon. At sa unang pagkakataon, sinabi ni Miguel ang katagang, "Mahal kita, Isabel." At doon na-realize ng dalaga, hindi pala nasusukat sa pera ang halaga ng isang tao. Kahit gaano ka pa kayaman, kung wala kang pagmamahal, wala kang tunay na kayamanan. Ngayon, 1 taon nang nakalipas, may sarili na kaming negosyo ni Miguel. Isang foundation para sa mga batang may sakit. Si Mama, malusog na ulit at katuwang namin sa bahay. At si Miguel, hindi na siya ang dating malamig na bilyonaryo. Siya na ang asawa kong makulit, mapagmahal, at higit sa lahat ay responsable. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, biglang sumama ang pakiramdam ko. Nahilo ako at muntik nang mahulog ang baso na hawak ko. "Isabel!" Mabilis na lapit ni Miguel. "Okay ka lang?" Nagpa-check up kami sa doktor. Pagbalik ng resulta, ngumiti ang doktor. "Binabati ko kayo, Mrs. Del Franco. You're 2 months pregnant." Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapagsalita. Si Miguel naman ay natigilan. Tapos biglang yumakap sa akin. "Magiging tatay na ako? Ang saya ko, love." Tumulo ang luha niya. Sa wakas, may bunga na ang pagmamahala namin. Pero kasabay ng tuwa, may kaba akong nararamdaman. Parang may paparating na bagyo. Pag-uwi namin, ay may inabutan kaming babae sa harap ng gate ng mansyon. Nakasuot ng designer dress at naka-sunglass. Paglapit ko, tinanggal niya ang salamin. Si Natalie. "Hello, Isabel?" Ngiti niya, pero may halong paghamak ang mga mata. Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko. Lumingon siya kay Miguel. "I'm here for you, Miguel. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Babalik na ako. I realized I still love you." Natigilan naman si Miguel. Pinilit kong maging matatag habang hawak ang tiyan ko. "You're too late, Natalie. Miguel is my husband now at magiging ama na siya ng anak namin." Seryoso na saad ni Isabel. Biglang pumuti ang mukha ni Natalie. "Anak? Miguel, anong ibig niyang sabihin?" "Hindi mo na kailangan bumalik, Natalie. Ang nagawa mo noon ay hindi na mauulit. Isabel is my wife, my family, and my life now." Seryoso naman na saad ni Miguel. Umalis naman si Natalie na luhaan, pero sa likod ng ngiti ni Isabel, alam niyang hindi ganoon kadali, lalo na't nakita niyang may lihim na lungkot pa rin sa mga mata ni Miguel habang palayo si Natalie. Kinagabihan, habang natutulog si Isabel, nagising siya sa boses ni Miguel sa study room. "Hindi ko na siya mahal, pero bakit ang sakit pa rin?" Nang marinig ko yon, parang nasugatan ang puso ko. Alam kong ako nang mahal ni Miguel, pero ang parte ng puso niya, may bakas pa rin na nakaraan. Pumasok ako sa loob. "Miguel?" Nagulat naman si Miguel. "Isabel, hindi kita narinig. Akala ko." Lumapit ako at niyakap siya. "Okay lang, Miguel. Tao ka lang. Alam ko hindi ganun kadali makalimot. May sugat pa rin. Pero nandito ako para mahalin ka kahit may mga peklet pa sa puso mo." Niyakap niya ako na mahigpit. "Wala ka nang dapat alalahanin. Ikaw lang ang mahal ko." At doon, mas lalong tumibay ang pagmamahalan namin. Isang gabi habang nagmamaneho si Miguel pauwi galing opisina, nakatanggap ako ng tawag. "Mrs. Del Franco, naaksidente ang asawa niyo. Nasa ospital siya ngayon." Halos matumba ako sa takot.
Pagdating ko sa ospital, nakita ko siyang sugatan, unconscious. Miguel, please, huwag mo kong iiwan. Kailangan ka namin ng baby natin. Umiiyak na saad ni Isabel. Ilang oras pang lumipas bago siya nagkamalay. Isabel, I love you. Tumulo ang luha ko. I love you too, love. Huwag mo kaming iiwan, please. Hindi ako mawawala sa inyo na magiging anak natin. Kaya huwag ka nang umiyak, Isabel. Nakangiti na saad ni Miguel. At mula noon, mas lalo naming pinahalagahan ang bawat oras na magkasama kami. Pagkalipas ng ilang buwan, gumaling na si Miguel. Ipinanganak ko naman ang healthy baby boy namin, si Liam. At sa harap ng anak namin, muling lumuhod si Miguel. Isabel, wala nang kasunduan, wala nang papel. This time, from the deepest part of my heart, will you marry me again? Not as a deal, but as the woman I can't live without? Mahal na mahal kita, love, at pinapangako ko sa iyo na paliligayahan kita sa aking abot ng makakaya. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Umiiyak naman si Isabel sa labis na kaligayahan habang tumatango. Yes, Miguel, 1,000 times. Kahit saang simbahan magpapakasal ako sa iyo. At nagyakapan kami, buong pamilya. Sa wakas, natupad na ang pangarap kong mapabilang sa pamilyang puno ng pagmamahal, hindi ng kasunduan. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko happy ending na kami ni Miguel at ng anak naming si Liam. Pero mali ako. Isang araw habang nasa opisina si Miguel at ako'y nag-aalaga kay Liam, dumating ang isang liham. Isabel, this is not over. I won't give up Miguel that easily. Natalie. Kinilabutan ako sa nabasa ko. Alam kong si Natalie yon. At hindi pa pala siya sumusuko. Hindi ko sinabing agad kay Miguel. Ayoko siyang ma-stress, lalo't busy siya sa expansion project ng kumpanya. Pero gabi-gabi, hindi ako mapakali. Lagi kong binabantayan ang anak namin. Natatakot ako ang baka may gawing masama ang babae. Hanggang isang gabi, habang naglalakad kami sa garden, kasama si Liam, biglang may sumulpot na van at dalawang lalaking nakamaskara ang lumapit. Anak ko! Miguel! Sigaw ko habang pilit akong inaalis ng isa sa mga lalaki. Agad nilang dinampot si Liam. Please, ibalik niyo ang anak ko! Pero wala akong nagawa. Napasigaw ako sa sakit at takot. Umabot si Alex pero huli na, nakalayo na ang van. Agad kami nagpunta sa pulis. Si Miguel? Kung may mangyari sa anak natin, sisirain ko ang mundo nila. Galit na wika ni Miguel. Kinabukasan, nakatanggap kami ng tawag. Kung gusto ninyong makuha ang anak ninyo, iwan mo si Miguel at umalis ka ng bansa. Kung hindi, hindi mo na siya makikita. Si Natalie, walang duda. Doon na ako nagdesisyong harapin siya. Kung gusto mo kong mawala, gawin mo. Pero ibalik mo ang anak ko. Nagkita kami sa isang abandonadong warehouse. Hawak niya si Liam. Bakit mo to ginagawa, Natalie? Wala na tayong dapat pag-agawan. Dahil mahal ko si Miguel, na inagaw mo. At galit ako dahil ikaw ang pinili niya. Hindi ako sanay na natatalo. Galit na wika ni Natalie. Pero kahit kailan, hindi mo na siya makukuha pa. Hindi dahil ako ang may hawak, kundi dahil mahal niya ako. Kaya tanggapin mo na sana ang katotohanan na tapos na kayo ni Miguel. Magsimula ka ulit ng bagong buhay na wala na si Miguel. Maganda ka, Natalie. Matalino. At alam ko na hindi ka masamang tao. Naiintindihan kita kung bakit mo nagawa ito. Dahil nasaktan ka lamang. Pero parang awa mo na. Huwag mong sirain ang buhay mo. May pagkakataon ka pa para maging masaya sa piling ng taong mamahalin ka ng totoo. Paliwanag na saad ni Isabel. Nakayukong ibinaba ni Natalie si Liam at tumakbo naman ang anak ko sa akin. Mommy! Niyakap ko siya na mahigpit. At noon, dumating ang mga pulis kasama si Miguel. Natalie, sumuko ka na. Naiyak naman si Natalie. Mahal pa rin kita, Miguel. Nagawa ko lang to dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Patawarin mo ako, Miguel. Sa'yo din, Isabel. Patawad sa nagawa ko sa anak mo. Tama ka. Hindi pa huli ang lahat para magbago ako. Ngiti naman ang isinagot ni Isabel. Ngayon pa lang ay napatawad na siya ni Natalie sa nagawa nito. Sorry din, Natalie. Pero ang puso ko, matagal nang kay Isabel.
Alam ko darating ang panahon na makikilala mo ang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo at hangad ko ang kaligayahan mo. Hindi nakatiis na niyakap ni Natalie si Miguel na tinugo naman ni Miguel. Alam niya na mabuting tao si Natalie. Kinuha si Natalie ng mga pulis at walang pagtanggi na sumama ang babae. Ilang buwan ang lumipas, naging tahimik ang lahat. Mas lalo kaming naging buo bilang pamilya. Pinalawak ni Miguel ang charity foundation namin at ako ang naging direktor ng Women and Children Protection Program. Ang buhay namin, kahit may sugat ng nakaraan, naging mas matatag dahil natutunan naming yakapin ang bawat sakit at gawing lakas. Si Liam, lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal. At si Miguel, araw-araw niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. Thank you for staying, Isabel. You saved me twice, mula sa sarili ko at mula sa dilim na nakaraan. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin, habang nasa garden kami ni Miguel at Liam, bigla siyang lumuhod muli. Hindi ko na hinihingi ang oo mo kasi akin ka na, pero gusto ko lang ulitin. Isabel, kahit ilang beses, mahal na mahal kita. Tumingala ako sa kalangitan. Mahal din kita, Miguel. Nakangiti naman na niyakap siya ni Miguel at ginawaran ng halik sa labi na buong puso na tinugo ni Isabel. Doon ko na-realize ang kasunduan. Maaari mag-umpisa sa papel, pero ang tunay na pagmamahal nagsisimula sa puso at lumalaban hanggang dulo. Ilang taon pa ang lumipas mula noong dumaan kami sa matinding pagsubok. Si Liam, 4 na taong gulang na. Si Miguel, mas naging hands-on na ama at asawa. Ako naman, mas naging abala sa charity work at sa business management ng ilang branch ng Delfranco Group. Pero sa kabila ng lahat ng saya, alam kong may paparating na panibagong pagsubok. Sabi nga nila, kapag sobrang tahimik ang paligid, may unos na parating. At hindi nga ako nagkamali. Isang araw, habang nasa opisina si Miguel, dumating ang balita na may bagong negosyanteng pumapasok sa industriya. Andrew Sebastian, isang kilalang investor na dating kaibigan ni Miguel noong college. Biglang bumaliktad ang mundo namin nang malaman naming may balak siyang agawin ng isa sa pinakamalaking proyekto ng Delfranco Group. Miguel, delikadong lalaking yun. Hindi siya basta negosyante. Sabi ng kaibigan ni Miguel na si Menandro. Ako na bahala sa kanya. Hindi niya kayang sirain ang pamilya ko at kumpanya. Pero mas lalala pa palang lahat. Makalipas ang ilang linggo, nadiskubre naming may naglalabas ng confidential files mula sa opisina. Ang masakit, isa sa pinagkakatiwalaan naming tao ang nasa likod ng lahat. Ang assistant ni Miguel na si Micah. Sorry Miguel, may mahal akong kailangan tulungan. Kailangan ko ng pera. Iyak ng babae. Si Andrew ang nagbayad sa kanya kapalit ng mga sekreto ng kumpanya. Sa halip na ipakulong, kinausap siya ni Miguel. Kung may problema ka, sana sa amin ka lumapit, Micah, at hindi sa kalaban. Lagising naman ang konsensya ni Micah at nagdesisyon siyang ilantad si Andrew. Nagharap sina Miguel at Andrew sa isang business meeting. Aaminin ko, matagal na kitang kinaiinggitan, Miguel. Pero ngayon, papatumbahin kita. Ngumiti lang si Miguel. Pwede mong agawin ng pera, pero hindi mo kayang agawin ng tiwala, respeto, at pamilyang meron ako. Sa tulong ng ebidensya mula kay Micah, napatunayan ng illegal dealings ni Andrew. Na-blacklist siya sa business community. At mula noon, mas lalong naging matatag ang Delfranco Group. Pagkalipas ng 1 taon, muling nabuntis si Isabel. Sa pagkakataong ito, kambal, babae at lalaki. Habang nakahiga kami sa garden, hawak ang kamay ni Miguel. Isabel, alam mo, kung hindi dahil sa'yo, baka puro pera pa rin ang mundo ko. Salamat kasi, pinalitan mo ng pagmamahal ang dating laman ng puso ko. Ngumiti naman si Isabel. Ang kasunduan natin noon, siguro kaloob yun ng langit para maging daan para sa atin, para magkakilala tayong dalawa. Pinapangako ko sa'yo na sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo, ay hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo. Buong pagmamahal na saad ni Isabel. At habang magkayakap ang mag-asawa, ay masaya nilang pinagmamasdan ang mga anak nilang, sina Liam at Kambal. Wala na silang mahihiling pa, dahil sapat na sa kanilang isa't isa. At masaya sila dahil sa bawat pagsubok na kinakaharap nila, ay andyan sila para sa isa't isa. Kasama ng mga anak nila
na isa sa nagpapatibay ng pagsasama na mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!